Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Mga Airsoft, episode 98 po tayo ngayon ng ating kwentuhan section, tanungan portion. Lahat ng bagay na tungkol sa Airsoft, tanungin ninyo. Sa atin po sasagutin sa abot ng ating makakayanan. No? Itong ganitong edition, ginagawa natin to para mapagsilbihan yung ating mga kababayan, yung ating mga ka-airsoft regarding sa tanong nila, no? Kasi syempre marami tayong mga new breed, no? Lagyan tape yan, look. New breed of player na isinisilang, new breed of player na naglalaro ng airsoft, no? So, dahil nga marami tayong mga new breed, marami ring mga katanungan na kanilang na-encounter sa araw-araw. Ganon din tayo mga airsoft, no? Meron tayong mga frequently asked question na na-encounter sa araw-araw. Sa abot ng aming makakayanan, sinasagot po natin lahat yan. Okay? Before we proceed, bago tayo magpatuloy, bago tayo sumuong sa ating kwentuhan session, tanungan portion, ini-invite ko po kayo by tomorrow. Nandiyan po ako, biyahing norte po tayo. So pupunta po tayo sa Bataan. Ang nasasakupan ng norte mga airsoft is Bulacan, Pampanga, Bataan, Tarlac, and Nueva Ecija. Kaya kung ikaw gusto mong magka-airsoft, gusto mong sumuong sa paglalaro ng airsoft, ano pang gagawin mo? Tumawag ka na, magpabook ka na, pupuntahan kita on the spot, pumili ka ng unit na gusto mo. Yun dito rin look ha. Palaparin mo ha. On the spot, pwede kang pumili ng unit na gusto mo. Okay? Kaya mga airsoft, tara po. Iniimbitahan ko kayo by tomorrow. Magkita-kita po tayo sa lugar ng norte. Ngayon, question number 1 po. Adrian of Pasig City. Okay. Big man, ano po yung difference ng silicone oil into a lubricating oil? Okay. Ayan. Sige. Silicone oil and versus the lubricating oil. Okay. Isang klase ng lubricating oil is the WD-40. Okay. Merong mga binebenta sa mga hardware na iba't ibang brand nakalagay lubricating oil. Tapos, ang versus the silicone oil. Silicone oil, ito yung mga unit na usually ginagamit sa mga delikadong sitwasyon. Sa mga delikadong, kumbaga parang critical na piyesa, na materyales. Saan ba ginagamit normally ang mga silicone oil? Normally, ginagamit ang silicone oil sa malalaking planta ng mga oxygen. Yan, no? Yung mismong piston ring, which is Teflon, yung magamit yun ng silicone oil. Hindi kasi pwedeng gumamit yun ng ordinary oil, lalo na ang oxygen is kalaban niya ang oil, sumasabog. Yan, okay ha? Ngayon, mga airsoft, no? Yung silicone oil kasi, yun yung the best na pwede natin gamitin sa airsoft natin. Kasi silicone oil, once na nadampian niya yung isang bagay, nag-iiwan siya ng very thin film. Yun yung silicone. Okay? Nag-iiwan siya ng very thin film doon sa bagay na yun to protect the surface. Okay? While the lubricating oil, pag nahanginan siya, pag napunasan, nawawala yung oil. Okay? What do you mean? Nawawala, kumbaga, nabo-blow away. Kumbaga, nawa-wipe out yung oil. Yun ang pinagkaiba ng silicone oil into a lubricating oil. Lubricating oil will penetrate. Kumbaga, merong function yan na magpe-penetrate sa kaloob-looban. It is because lubricating oil is mayroong acetone content. Kaya nakakapag-penetrate, kung mapapansin ninyo, halos parang gumagapang yung oil, papasok ng papasok. Kasi merong acetone content ang lubricating oil. While the silicone oil, medyo mabigat siya. It is because meron siyang kasamang silicone content. Okay? Ang lubricating oil, ang WD-40, wala siyang kasamang silicone content. Ang kasama niya, acetone content. Kaya, kung mapapansin nyo, pag nag-spray kayo ng WD-40, medyo mainit siya at the same time, maaligasgas. Ang silicone oil, kung mapapansin naman ninyo, makinis. Diba?
subukan nyo mag-spray ng WD-40 sa palad ninyo. Kapain ninyo, medyo magaspang siya. Okay? Kasi wala siyang silicone content. Ang content na halo niya is acetone. So, acetone, very thin yun. Kumbaga, masyadong malabnaw. Okay? While the silicone oil, dahil nga meron siyang silicone, medyo may kalaputan siyang gusto, smooth ang surface. Okay? Hindi pwedeng mag WD-40 doon sa mismong airsoft natin. It is because meron nga siyang acetone content. Since may acetone content siya, yung acetone is harmful pagdating sa mga rubber at saka sa mga plastic. Okay? Kaya ang ginagamit is silicone oil rather than the WD-40, the lubricating oil. Magkaiba yun mga airsoft. Hindi mo pwedeng gamitin ng WD-40 sa airsoft natin. Masisira, mapapaaga yung buhay. Hindi mo papakinabangan na matagal yung unit mo. Okay? Sana nasagot ko na maayos yung tanong. Okay, question number 2. Galing kay Sir Matthew. Para saan ang orange tip na nakalagay sa mga rifle mo? This is what do we call orange tip. Ayan, kuha tayo ng isa. Ito. Orange tip. Nilalagay natin to sa mga rifle, especially yung mga nakahagip ng camera. Okay? Bakit tayo naglalagay nito? Kaya the reason why we are naglalagay tayo nito, it is because para ma-differentiate yung tunay na barrel into a toy gun. Okay? Airsoft is a toy gun. No? Airsoft is a sport. Hindi lahat ng nanonood ng mga vlog natin Pinoy. Hindi lahat ng tao sa buong mundo nakakaintindi ng Tagalog. Okay? Kaya tayo naglalagay nito para sa unang tingin nila, okay, ma-differentiate nila na, okay, yung nakita ko is airsoft. Okay? Pag wala nito, dahil nga 1:1 replica ng mga tunay, yung mga barrel, yung mga airsoft natin, aakalain nila na tunay na barrel. That is the reason why naglalagay tayo ng orange tip para hindi nila isipin na tunay na barrel. Kahit hindi nila tayo naiintindihan sa Tagalog natin, iisipin nila na yung naka-display na yan is a toy gun. Okay? Yun po ang silbi nito. Wala namang pong ibang silbi to. Wala namang ibang purpose para lang ma-identify na yung unit is a toy at hindi real gun. Yun, no? Okay. Just hope na sana naliwanagan, no, na malinaw sa inyo, no, yung sinasabi ko. Okay? Okay. Bilis nakakatatlo na tayo agad difference of upgraded and not upgraded unit, especially on a 1911 or a 2011. Tinatanong ni Sir Aris of Pasig City. Okay. Ang pinagkaiba ng upgraded versus the non-upgraded. Okay. Kuha tayo ng unit para ma-example natin. Okay. I-discuss na natin lahat ng pinagkaiba nila. Okay. Ang magiging prototype natin, ang magiging sample natin, is a John Wick Sandviper. Okay. Kumuha tayo ng John Wick Sandviper, ha? Okay, ito. Number 1, ito. Upgraded versus the not upgraded. Ito, i-disregard nyo na lang itong scope, no? Hindi kasama to sa unit. So, inilagay lang natin to added accessories, okay, no? Pero kung type nyo mag-run ng scope, pwede naman kayo maglagay. If not, hindi. Kahit hindi kayo maglagay, okay? Upgraded versus the non-upgraded. Number 1, yung upgraded muna tayo, okay? Ito, upgraded.
Makikita nyo naman, di ba? Kasa natin, ilock natin. Okay. Ito, not upgraded. Makikita nyo rin naman sa kulay, medyo iba, medyo malata, medyo may pagkakaiba talaga sa kulay. Number 1, yung unit na upgraded, naka-fixed outer barrel. Ayan. Kikita nyo, hindi siya kumakalog. Di ba? Hindi siya kumakalog ng forward and reverse kasi naka-fixed outer barrel siya. Yung unit na hindi upgraded, kumakalog kasi hindi siya naka-fixed outer barrel. Okay? Yung unit na upgraded, balik tayo. Pag nakita nyo yung likod, naka-hammer protection pad. Yung unit na hindi upgraded, naka-dummy firing pin. Okay? Ayan, dalawa na yon. Yung unit na upgraded, which is ito, naka-fine tuning, naka-tono. 2 seconds lang ang gas. Yung unit na hindi upgraded, hindi siya nakatono. Pag maggagas ka rito, 5 seconds to 7 seconds. Okay. Yung unit na upgraded, since nakatono, nilagyan mo lang ng 2 seconds na gas, naka-fine tuning, ang magiging makakapag-fire ka ng 50 rounds and above. 50, 60, 70, 80. Okay? Yung unit na hindi upgraded, naglagay ka ng 7 seconds, makakapag-fire ka lang ng 20 to 25. Swerte na siguro yung 30 rounds. Okay? Yung unit na upgraded is pakilabas to. Yung unit na upgraded is naka-trigger job. Ibig sabihin, walang less ang wear and tear na pwedeng mangyari dun sa unit. Less yung mga gas-gas, less yung mga pagkakaupod. Yung unit na hindi upgraded, hindi naka-trigger job. So, kada putok niya, kada gamit mo sa kanya, may nauupod, may napupudpod, merong gumagasgas. Kasi nga, hindi siya naka-trigger job. Okay? Plus, bonus. Yung unit na upgraded, naka-repair type hop-up rubber. Hop-up rubber is the one responsible to hold the BBs, is the one responsible para yung BBs magkaroon ng pektos habang lumilipad. Okay? Yung unit na hindi upgraded, naka-ordinary hop-up rubber lang siya. Hindi niya kayang epektos, hindi niya kayang paikutin yung BBs. Okay, hindi niya kayang lagyan ng pektos habang lumilipad. Straight lang halos. Okay? Then, bonus pa. Yung unit na upgraded, pwedeng naka-big bore nozzle, pwedeng naka-anti-freeze nozzle. Okay? Ang silbi ng anti-freeze nozzle came from the word itself, anti-freeze. Para hindi siya magyeyelo, para hindi lumalamig. Ang benefit naman na naka-big bore nozzle, big bore. Ibig sabihin, malaki yung bore, malaki yung butas ng nozzle niya. Yon ang mga bonus upgrade na minsan, kilinos mo? Then, na minsan nakikita natin sa isang mga upgraded piston. Okay? Maraming benefits ang mga upgraded unit. Sa totoo lang, ang upgrade ginagawa para mas mapagbuti, para mapagbuti at saka mas maisaayos natin, no? Ang unit ang upgrade ginagawa para mapagbuti at maisaayos natin yung unit natin. Hindi mo matatawag na upgrade yung isang bagay kung hindi mas bumuti. Kung yung unit mas sumama, hindi upgrade na tinatawag yon. Downgrade ang tawag doon. Pero yung unit natin, kung accurate siya, tapos nag-fix outer barrel tayo, mas naging accurate siya, upgrade ang tawag natin doon. Okay? Halimbawa, malakas na siya, mas lumakas pa, upgrade po na tinatawag yon. Pero kung yung unit mo, malakas, tapos biglang humina, biglang nagbago yung ano niya, yung performance niya, hindi po upgrade na matatawag yun. Ang tawag doon, downgrade. Ang upgrade, ginagawa para mas mapabuti, mas mapaganda yung paglalaro at saka yung performance ng unit. Pero pag hindi gumanda, mas naging worse yung performance, hindi po upgrade na matatawag yun. Ang tawag doon, downgrade. Okay? Ayan. Sana paano ba sabihin to? Yung mga bagong pasok lang, i-replay ninyo itong kwentuhan session, tanungan portion. For sure, marami kayong
how do you call this? Matututunan dito sa mga unit. Okay? Upgraded versus the non-upgraded. Upgraded versus the non-upgraded. Okay. Idadagdag ko na rin yung physical appearance ng unit, no? Kung makikita niyo yung mga upgraded, ganda ng kulay niya, ang tapang, ang tindi, ang, 'di ba? Ang lalim ng kulay niya. Ayan. Kung makikita niyo rin yung mga not upgraded, yung mga China unit, mga budget meal, ayan, tignan niyo, mapusyaw yung kulay niya, malata, 'di ba? Parang hindi genuine, 'di ba? Sa detalye pa lang kasi makikita niyo na maganda yung pagkaka-finish. Pero kataliwas yon sa mga budget meal. Okay? Isa pa sa makikita nyo, pag mga upgraded, tignan nyo yung mga markings, naka-ukit, naka-engrave. Pag hindi upgraded, tignan nyo yung lapit mo. Pwede mong ilapit. Huwag mo lang paggagasgasin. Ayan. Pakita mo ng ganyan. Tignan nyo yung nasa bandang kanan. Okay tignan nyo yung nasa bandang kanan ba? Kanan kung sa kanila. Kanan, no? Ayan, tignan nyo yung mga bandang kanan, mga karsop ito, tignan nyo to, nakaukit, no, yung mga markings niya. While ito, tinta, pintura lang. Yung pintura, pwede mong kutkutin ng daliri mo, ng kuko mo, maaalis. Pero yung nakaukit, na nandito sa side na to, hindi mo kayang alisin yan. Yan yung difference ng quality unit sa hindi quality, sa quality unit versus the non-quality unit. Then, last but not the least, yung quality unit, yung high-end unit, yung mid-class unit, some of the mid-class unit, pansinin ninyo, CNC full steel ang ginagamit na materials. Okay, makikita nyo naman na mamagnet. While, hindi man lang mamagnet-magnet. Kasi aluminum alloy ang ginagamit dito. Ayan, hindi siya dumidikit sa magnet. Pero yung mga quality unit, ayan, makikita nyo, na mamagnet siya. Kasi ang ginagamit dyan is full steel CNC. Okay? While the budget mill, alloy lang po siya. Siyempre, mas matigas ang CNC steel kesa sa mga alloy, di ba? Mas matigas ang bakal kesa sa aluminum. Kaya, when it comes dun sa mga delicate parts, yan, katulad niyan, hammer. Ang hammer kasi, yan isa sa mga pinaka-stress na materials pagdating sa airsoft natin. Okay? Kasi ang hammer, pumapalo. Pumapalo yan dun sa firing pin. Ngayon, yan yung pinaka-stress. Ngayon, kung malambot ang hammer mo, there will come a time na mababasag siya. Pero kung ang hammer mo is CNC steel, naku po, napakatibay niyan mga airsoft, no? Okay, may tanong yata tayo sa online. Sabi ni Parika Jared. Okay, no? Okay, idol, solid mga unit mo, grabe. Mga upgrade mo. Saan ba in-upgrade? Diyan? Yes, syempre po, dito po kami nag-upgrade, syempre, sa shop namin, okay? Matibay pa mga unit. Ano to? Matibay pa. Hindi ko nabasa. Okay? Dinilit, no? Boss Bigman, napaka-quality ng binili ko na EC645 or sulit sa upgrade. Sabi ni Sir Paul Cruz, okay? MJ Atienza, ano yung mga pistol nyo around 5K to 7K? Actually, Sir MJ Arienza, wala po kaming ganyang mga worth, no? Yung mga 5K, 7K kasi we don't cater, medyo mga mabababang unit, no? Kasi because of our lifetime warranty, hindi po kami pwedeng mag-cater ng ganyang unit kasi ano siya, medyo malambot be pagkasirain. So, pag ang tendency kasi, pag lifetime warranty ka, then nag-cater ka ng ganyang unit, ang tendency is possible na mapadali, masira yung unit, no? Pagpasensyahan mo na, bossing, pero wala po kami na ganyang unit, no? Nagbebenta ka din ba ng ENC na China na chop suey? Chop suey.
pagdating sa pistol, wala ako gaanong hindi ako nagbebenta ng ENC, no. Pagdating sa rifle, meron naman tayong mga ENC. Huwag kayong maguguluhan, no. Merong mga ENC na magaganda. Meron naman mga ENC na medyo, alam nyo na low quality, sabi nga, no. Halimbawa, isang example ng mga ENC na magaganda is yung mga M-Lock version nila. Magagandang quality yun, mga HK version nila. Magagandang quality yun, matitigas, naka version 3 na gearbox. 'Di ba? 'Yon, magagandang quality 'yon. Pero hindi lahat maganda. Meron ding mga, alam niyo na, mga paano sabihin to? Mga sablay sa kanila, no. Especially yung mga low level version nila. Okay? Okay, nagbebenta ka 'di ba ng ENC, kaso big man, bakit naka-block ako sa isang account nyo? What account, bossing? Pasabi nga po bakit anong account ka naka-block, no? Meron kasi kami mga page na na-take down lately, no? So baka doon ka nakasama, baka doon ka naka-follow, akala mo naka-block ka. Hindi, meron kami mga page na take down, no, na mga permanently disabled na rin namin. Hindi po kami, syempre hindi naman kami basta nagbablock ng client ng ka-airsoft, no. It's just that baka napasama po kayo ay nag-message kayo doon sa mga ibang page namin, which is yun nga, na take down or na permanently disabled, no. Pagpasensyahan mo na, Sir Paul Cruz. Kumbaga wala naman kaming intention na ganun, kaya lang talagang alam niyo naman sa Meta, 'di ba? Napakahigpit, 'di ba? Wala tayong magagawa doon, no? Basta dire-diretso lang ang buhay natin, kumbaga kung na-take down, wala tayong magagawa ron, 'di ba? Okay, lifetime warranty kung nasa malayong province ako, paano ang mangyayari? Paano ang setup? Okay? Kahit naman nasan ka, pwede naman nating i-implement yung lifetime warranty, 'di ba? Halimbawa ganito, no. Halimbawa nasa ano ba yung mga lugar na medyo mahirap abot? Tabuk, Kalinga, 'di ba? Yan, mabundok diyan. So, pwede naman naming i-serve sa iyo yung lifetime warranty. Kasama ka pa rin sa, ibig sabihin ganito, yung lifetime warranty, kahit nasan ka, pwede. Kasi ganito, sa pagkakataon na nasa malayo kang probinsya, pwede naman tayong pwede naman tayong mag-video call. Di ba? Sa pagpalagay na natin na medyo nahahassle ka na ipa-ship back yung unit sa amin. Which is, pero yun ang dapat. Yun ang pinaka-proper, no? Yung unit, halimbawa, binili mo, tapos after ilang months or ilang years, nagka-problema, pwede mo namang i-ship back sa amin. Pero kung ayaw mo, okay lang. Pwede tayong mag-video call, di ba? Pwede mo akong i-video call, pwede kong ipa-video call sa iyo yung gunsmith, pwede kitang patawagan sa gunsmith para i-guide ka through the rest of the process. Kumbaga, halimbawa ganito, i-guide ka nung gunsmith natin or ako. Okay sir, number 1, kailangan nating i-dismantle. Okay, itulak mo, push back yung unit, then find the button, round button, then tulak mo pataas, medyo mahigpit. Kuha tayong screwdriver. Ayan, ha. Itulak mo pataas, then sikwatin mo, kumbaga i-guide ka namin, bossing. Medyo mahigpit lang. Pasensyahan nyo na. Bago Okay, yan. Okay, yan ha. Yan. Alisin mo yung slide stopper, then push it forward. Oh. 'Di ba? Oh, halimbawa, nasira half-up chamber. Oh, madali lang 'yan, 'di ba? Through video call, i-guide ka namin. Kung yung option na pinili mo is gawin na lang natin via online. Ayun, 'di ba? Tapos halimbawa, nakita natin na nasira yung half-up chamber or half-up rubber. O halimbawa, sumusuka ng bala, we need to replace the half-up rubber.
wala namang problema yun, bossing, kasi kung half-up rubber rin lang, kaya ko nang ibigay ng free. Marami naman tayong half-up rubber kasi meron tayong mga, alam mo yun, mga unit na pinapart out. Halimbawa, ang sira mo is the slide stopper. Edi pwede naman namin ipa-ship na lang to sa'yo. Sa totoo lang, mas less yun, no? Kaya lang, para yun doon sa mga taong medyo marunong sa technical. Di ba? Pero syempre, pag totally zero knowledge regarding technical, medyo mahihirapan tayo, pero still, pwede nating pagtiyagaan. Okay? Ayan. Ayan, slide stopper, balik lang natin. Gagayad ka pa rin naman namin, okay? Push back, then, slowly, medyo itulak mo, bigyan mo ng puwersa. Dali nga, lagyan natin silicone oil, putya, maganit. Kasi bago no? Ayan. Sabihin lang natin, push back mo. Okay, then, ayun na. That's it. Di ba? Madali lang naman. Kumbaga, lahat meron naman tayong paraan. Okay? Kaya, lifetime warranty. Ito, remind ko na rin kayo, no? Regarding sa lifetime warranty. All parts, wag lang yung mga parts na resulta ng misuse. Ayan ha, sinasabi ko yan. Ano ba yung resulta ng misuse? Halimbawa mga ka-airsoft, may mga ka-airsoft tayo na minsan yung unit is nailulubog nila sa mga tubig, nalalaglag sa tubig, nalalaglag minsan sa second floor, sa third floor ng bahay nila. Siyempre mga ka-airsoft, resulta na po ng misuse yun. Gagawin natin yung unit nyo, pero you have to pay for the parts na nasira ninyo. Resulta ng misuse yun, misuse, di ba? Pero ganito, halimbawa sinabihan na kita, sir, gamitan mo ng silicone oil. Hindi mo ginamitan ng silicone oil. Resulta po ng misuse yun, di ba? Pero kung halimbawa nakita naman natin na yung unit mo is parang factory defect. Halimbawa, ano ba usually? Halimbawa, the disconnector. Or kung Glock ang gamit mo, the hammer assembly. Di ba? Nakita natin na resulta ng misuse, bossing, huwag kang mag-alala. Libre po ang parts. Papalitan po natin yan, no? Halimbawa, Glock mo biglang nag-rapid fire. Maayos mo naman ginagamit. Nagsisilicone oil ka naman. Alam nyo, sakit ng Glock yan. Nagra-rapid fire, no? Pag na-busted yung hammer assembly, walang problema. Padalang kita ng hammer assembly. Kung wala tayong use or wala tayong part out, pwede kita padala ng bago. Di ba? Para lang mawala yung agam-agam mo, yung problema mo. Okay? Okay, ito. Pros and cons ng stock at upgraded na battery. Galing kay Sir Gerald of Taguig City. Okay. Pros and cons. Pros na masasabi natin sa battery na non-upgraded is matibay. Matibay yan, sa totoo lang. Actually, yung pengi akong, meron ka bang sample? Ng battery na not upgraded. Yung ordinary lang. For example, this is the Li-Poly. Di ba? Li-Poly. Ito yung upgraded bats. Then this is the ordinary battery. Yan. Upgraded battery versus the ordinary battery. Itong ordinary battery, matibay to. Actually, kahit ma-drain to, kahit let's say mga isang linggo, hindi ko lang sure kung isang buwan pero isang linggo mong iwan na walang karga to, once na kinargahan mo, good ulit siya. Okay? Pero syempre, bumababa yung lifespan yan pag nade-drain. Pero, still goods pa rin to. Pero ang Li-Poly battery, subukan mong i-drain to, magkakaroon ng senyales na malaking impact sa kanya. Ano? Magbo-bloated. Okay, no? Magbo-bloated yan kasi bawal na bawal ma-drain yung isang battery. No? Bawal na bawal ma-drain ang isang Li-Poly battery. Pag ang isang Li-Poly battery is na-drain, ang tendency niyan, nagbo-bloated. Ang isang Li-Poly battery kasi, parang meron siyang internal memory na tinatawag.
Once na ma-drain yun, parang nakukurap yung memory niya. Okay? Once na ma-drain, nakukurap yung memory. Ngayon, pag nakurap yung memory, nagiging bloated siya, bumababa yung lifespan niya. Yun ang isang advantage ng stock battery into a li-poly battery. No? Pag na-drain, patay tayo dyan. Okay? Isa pa, advantage ng li-poly naman, ang upgraded. Mataas ang voltage, mataas ang discharge rate niya. Okay, ang isang li-poly battery na pang airsoft natin has a maximum volts na pwede 12.6 volts. Equivalent to 4.2 each cells. Kasi meron tatlong cells to. Okay? 4.2. Okay? While ito, has a maximum volts lang na I think parang mga nasa 10 something lang. 9.6 yung stock niya, pero umaabot lang ng mga 10. Okay, no? For me, merong mga unit na enough na para gamitan mo ng stock. Hindi lahat ng unit dapat gamitan mo ng stock. Hindi naman kasi lahat ng unit nagre-require ng mataas na discharge rate, 'di ba? Merong mga unit na enough na to. Pero merong mga unit na kailangan mong gamitan ng li-poly. Meron lang akong isang i-remind sa inyo mga ka-airsoft, no? Never use, hindi, ganito. Let me rephrase it. Huwag kang gagamit ng overpower na battery. Yung tama lang, no? Kasi meron tayong tinatawag na power immunity. Pag dumating sa puntong ginamitan mo na ng super lakas na battery, pag dumating sa puntong nag-upgrade ka, ang tendency is totally, mangangailangan ka ng battery na mas malakas. Kung wala ka na magagamit na mas mataas pa rito, magkakaproblema ka na, di ba? Kaya, wag na lang po natin gamitan ng mga super lakas na battery, no? Kumbaga, consult nyo yung dealer nyo kung ano yung tamang battery na naangkop dun sa unit ninyo. Okay? Ayun. Tapos, ayun, battery kasi normally 1,400 mAh to 1,800 mAh is enough na sa mga naka-upgrade ng sakto lang, 'di ba? Hindi ka pwedeng gumamit ng mga super na upgrade, no? Na battery kung ang unit mo is hindi naman talaga super upgraded, okay? Tabi ko lang 'to, ha. Okay, next natin is nasa na ba tayo? Ito. Dapat bang may hangin sa magazine pag itatabi na matagal yung isang pistol? Okay, nasa pistol tayo. Kanya-kanya po kasi yan na teorya, no? Kanya-kanya po yan. Ako, sa totoo lang, never ako nag-i-stock ng hangin sa aking mga sa aking mga unit. Bilisan mo. Never ako Diyan na sa cellphone mo. Yan, never ako nag-i-stock ng hangin doon sa mga unit ko, no? Pag yung unit ko, itatabi ko, walang hangin, no? For example, halimbawa na lang yung display na lang natin, ha? Mapapansin nyo, nasan ba ang magazine natin? For example, ito, display natin to, di ba? Ito. Mapapansin niyo, nape-press natin yung valve. Ibig sabihin, walang hangin yan. Wala akong unit dito na ini-stock ko, kahit yung mga collections ko, nang may hangin. Ibig sabihin, doon ako sanay, doon ako gamay. Merong mga tao na may teorya sila na kailangan daw nag-i-stock ng hangin. Nag-iiwan ng hangin. Paniniwala nila yon. Irespeto na lang natin, di ba? Pero ako, sa totoo lang, sa mga unit ko, kahit yung mga display, hindi po ako nag-i-stock ng hangin, no? Kumbaga talagang talagang hinahayaan ko lang. Hayaan ko lang na may hangin. Well, eventually, hinahayaan ko lang na walang hangin. Then eventually, pag gagamitin ko siya, wala namang nagiging problema. Just like this, display to.
Tingnan nyo. Lagyan natin yung hangin. Oh. O, di ba? Matagal nang naka-stock, naka-display to. Ayan, ito pa, oh. Oh. Wala naman ako nagiging problema sa na sumisingaw, ganun, hindi. Mas gusto ko, mas gamay ko na yung unit nakatabing walang hangin. Kasi, hindi nasisira sa akin. Okay? Kesa itatabi ko siyang may hangin, from time to time, up and down, yung temperature nagbabago, yung force ng hangin, yung puwersa, nagbabago rin. Feeling ko, mas masisira yung mga valve sa ganun. Okay? Ayan, pasingawin lang natin. Ayan, tignan. Ayan, tatabi ko na naman to. Wala na namang hangin. So, never naman ako nagkakaproblema sa mga unit na ganun. Okay? Ayan, for me, kung sa tingin nyo, tamang mag-iwan tayo ng hangin, di okay lang, good. Pero, para sa akin, mas gusto kong walang hangin talaga, no? Kahit yung mga display ko rito, wala talagang hangin. Maghahangin lang ako, pag gagamitin, then pagkatapos ng gamitin, papasingawin ko siya. Okay? Ayun, dapat bang, bakit hindi dapat gamiting target ang aso at pusa? Napanood ko sa isa. Bakit hindi dapat gamiting target ang isang aso or pusa or ibon? Napanood ko sa isang vlog mo. Ayan. Bakit daw hindi dapat gamitin? Kasi mga airsoft, ang aso may buhay. Ang pusa may buhay. Ngayon, anong ginagawa mo? Sabi ko, screenshot mo eh. Screenshot ko na inaano na ni mama. Inaano niya na. Okay. Bakit hindi raw dapat gamitin ang aso at pusa sa isang target? Kasi mga airsoft, may mga buhay yan. May mga dog lover, may mga cat lover, may mga lover ng ibon, no? Kumbaga, ginawa yan para maging balance ang ecosystem natin. Ngayon, kung gagamitin mo yung ibon, yung aso, gagamitin mong target, ang tendency, mawawala sa balance yung ecosystem natin. Well, in fact, ang aso is a pet. Ang pusa, ngayon, pet na. May mga lover ng pet. May mga lover ng aso. Halimbawa, nakita ka ng lover ng pusa. Binabaril mo yung pusa. Ngayon, yung pusa nagtatatakbo, nasasaktan. Siyempre, masasaktan ka bilang tao, di ba? Ngayon, yung airsoft na ginagamit mo, parang ang magiging dating sa kanila is parang naging kasangkapan ngayon yung airsoft sa maling gawain, di ba? Naging kasangkapan yung airsoft sa hindi tamang gawain. Kaya pag ganun ang nangyari, papangit yung ano natin. Papangit yung imahe ng airsoft, di ba? Kaya ako hindi ko ini-encourage na halimbawa sasabihin para merong dumudumi sa harapan namin na aso para babarilin ko, 'di ba? Minsan sinasabi ko, bugawin mo na lang, bossing, bugawin niyo na lang. Kasi kawawa naman yung mga aso, 'di ba? Kawawa rin naman yung mga pusa pag ganun ang ginawa natin, 'di ba? Kaya ayun, siguraduhin lang natin na nasa tama na kumbaga maging responsable tayo sa pagta-target, sa paggamit ng airsoft, no? Kasi pag hindi tayo naging responsable, nako po mga airsoft, dadami lang yung, alam mo na, yung mga toxic, no? Doon sa mundo ng airsoft, masisira ang imahe ng airsoft. Okay? Grabe. Okay. Sir, magkano po unit nyo? Bossing, PM po kayo. PC, mga pwede po malakas na. Okay. Always follow lang mga tips. O yun, no? Okay. Unstock ko lang yung upgraded battery boss. Upgraded na po pala yun. Anong stock ko lang yung upgraded battery boss? Upgraded na po pala yun. Yoko na ba? Yan na lang boss ko. Okay.
Okay. O, sige. Dito tayo. Next tayo. No, next tayo. Okay. Big man, ano po mas prefer nyo? Sniper rifle or DMR rifle? Okay. Mahirap sagutin to. Kasi, magkaiba to. Ang sniper rifle is conventional one cock and one shot. Diba? Yan ang sniper rifle. Isang kasa, pak, isang putok. DMR rifle is a modern type of rifle na inimitate ginaya yung trabaho ng sniper rifle. Designated marksman rifle. 'Di ba? Okay. Ginagawa yung sniper rifle ginagamit parang in short abangers. 'Di ba? Ngayon, ganun din yung trabaho ng DMR. Para siyang sniper rifle, nakasetup siya ng mahaba para mag-abang. Bakit? Although pwede rin namang ipanglusob, 'di ba? Kaya lang alanganin kasi malahaba nga ang DMR para siyang sniper. Halimbawa, nasa masikip kang lugar, alanganin, 'di ba? Kasi nasa masikip kang lugar biglang ang mangyayari mahihirapan ka. 'Di ba? Ang sniper rifle conventional bolt action spring, 'di ba? Power spring. Ngayon, ang isang DMR rifle is powered by a battery. Para pa rin siyang M4 rifle. 'Di ba? Para pa rin siyang M4 na rifle. Ngayon, ang tendency, ang DMR kasi pwedeng meron pa ring rapid. While the bolt action, single lang talaga. Literal na isang kasa isang putok. Okay? Yan yung mga pinagkaiba nila. Ngayon, tatanungin mo ko, ano mas prefer ko? Ako sa totoo lang, ever since, I am not a fan of sniper rifle. No? Sorry to tinanong mo ako Kaya lang, baka kasi gusto mo sniper. Pero ako personally, tinanong mo kasi ako, I am not a fan of a sniper rifle. Mas gusto kong gamitin yung mga mga DMR rifle, no? Kasi medyo parang naiinip ako sa sniper rifle. I am not saying na pangit ang sniper rifle. Opinion ko lang yon, hindi ako gaanong pasensyoso, no? Kasi pag sniper rifle ka, minsan talaga, sa totoo lang, exciting ang sniper rifle, pero minsan, dumarating sa puntong boring, nakaka-boring, di ba? Kasi lalo na kung ikaw yung tipo ng tao, no, gusto mo action, nakaka-boring. Okay? Okay mga Karsop, no, before we proceed on our discussion, remind ko lang po kayo, no, na atin pong journey natin bukas, papunta sa lugar ng Norte. Bataan po tayo bukas, no? Magkita-kita po tayo dyan mga Karsop. Magsama-sama po tayo para po i-serve yung order ng ating bossing ng ating ka-Airsoft. Okay? Okay, next natin. Ano to? Boss Bigman, yung spring kasi sabi, si Sir Paul Cruz, hindi ba naipadala yung spring sa kanya? Kung hindi naipadala, padala natin, no? Padala ko yung bossing, yung spring sa'yo, kung sakasakali na na kailangan mo. Wala pong problema yon. Spring, kay Sir Paul Cruz, padala nyo, ha? Okay. O, sige, next tayo, no? Big man, advantage and disadvantage ng mahabang rifle at maikling rifle. Nasagot ko na to. Pero para masagot, okay, ang mahabang rifle, mga Karsop, is more higher FPS. Ang mahabang rifle is more accurate. 'Di ba? Ang mahabang rifle is mas mabigat. Ang mahabang rifle is mahirap i-maneuver. Okay? Ang maikling rifle is less ang FPS. Ang maikling rifle is aggressive yung bala, malikot, paano ba sabihin to? Hindi naman sa hindi siya accurate, pero mas magalaw yung bala ng mas maiksing rifle kasi kulang yung buwelo niya. 'Di ba? Hindi siya ganong pino. 'Yon. Pero kumpara mo sa mahabang rifle, pinong-pino kasi mahaba yung buwelo. Ang maiksing rifle, ang daling i-maneuver.
Ang maiksing rifle, syempre, mas magaang kumpara mo sa mahabang rifle. Ayan yung pagkakaiba ng mahabang rifle sa maikling rifle. Ngayon, kung tatanungin mo ko kung ano yung mas maganda, mahaba or maikli, nakadepende yon sa klase ng laro mo. Nakadepende yon sa klase ng pagkatao mo. Nakadepende po yon kung paano mo gagamitin yung unit mo. Okay? Yun, masarap gumamit ng mahaba. May disadvantage nga lang. Masarap gumamit ng maiksing rifle, may disadvantage nga rin lang. Di ba? Pero, at the end of the day, both of that rifle, merong tamang paggagamitan. Okay? Ayan, no? Dami natin nasagot, ha? Okay. Boss, gusto ko po maging collector. Ano po ba magandang simulan? Ha? Kung magiging collector ka, kung gusto mo maging collector ng isang airsoft, simulan mo, syempre, dun sa tingin mo na kaya mong buuin yung collection. Kasi ganito, no? Pag sinabing collections, mas maganda siya kung buo eh. Kung kumpleto mo. Halimbawa, collections of Michael Jordan NBA cards. Di ba? Pag sinabi mong collection of Michael Jordan NBA cards, halos dapat lahat ng mga memorabilia ng NBA cards meron ka. 'Di ba? Kasi kung ang kokolektahin mo is yung mga mabababang version lang ng cards ng Michael Jordan, parang ordinary lang, 'di ba? Pero pag yung mga 1:1, 'di ba? Yung mga rare edition ng Michael Jordan NBA cards. Ang sarap, 'di ba? Ang sarap ipagyabang kasi sikat ka, 'di ba? Pero kung yung mga ordinary lang ang kinolekt mo, halimbawa yung mga hologram, tapos na pirmado mismo ni Michael Jordan, 'di ba? Oh, sarap nun, ganda nun, 'di ba? Pero pag yung mga ordinary lang, hindi ganun ka ano. Ganun din naman sa airsoft. Pag ang kinolekt mo is yung bagay na nakumpleto mo. Halimbawa, John Wick collection. Halimbawa, nakumpleto mo yung John Wick collection. Sarap nun. Pero pag hindi mo siya nakumpleto, parang may kulang. Di ba? O yun. Basta, i-collect mo yung something na nag-appreciation value. Something na may value. Pero pag yung walang value, pangit. May hindi magandang i-collect, di ba? Okay, yun lang, no? Yun lang. Okay, so ang haba ng ating no? Okay, 48 minutes. Okay, mga Airsoft, marami pa rito tanong, kaya lang medyo gumagaralgal na ang aking boses. Pagpasensyaan nyo na, bukas po, biyaheng norte po tayo, magkita-kita po tayo. Lahat po tayo nagbula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Siyempre, yun po ang paglalaro ng Airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po!